One of the voices that we will center today is that of Elias Ayona. Gaya ni na Sofia at Nina, siya din ay pinagsamantalahan ni Kiboloy. I supposed to turn 18 already, and before that, they offer us move to the pastoral, to the room where this few girls live. Teja came and told me, Pastor is calling you, and I was like, I came to Pastor, he was sitting in the chair, and I stand beside him. And he do like that to my body, and he said like, oh, your birthday is coming, right? I said, yes, and Okay. Inaayos lang po yung yung isang visual na nakakatakip sa subtitles. Okay lang kung hindi kaya. Okay, kung hindi po kaya, pakinggan na lang po natin ang buo. I supposed to turn 18 already, and before that, they offer us move to the pastoral, to the room where this few girls live. Teja came and told me, Pastor is calling you, and I was like, I came to Pastor, he was sitting in the chair, and I stand beside him, and he do like that to my body, and he said like, oh, your birthday is coming, right? I said, yes, and you already asked me a few times about it. And Pastor like, he asked, what do you want for your birthday? And I said, I don't want anything, just we can even not celebrate it. He said, okay, I got you. And he held my hand. We went to the gym, so the door will be closed. And he kissed me at the lips. I was like shocked, and I didn't know what to do. You know, I start to worry. My hands start shaking. I didn't cry. I didn't run. I didn't do anything. And he just smiled and go to his dressing room. I just stand there in gym and I don't know what to do. So what the hell is going on and what does it mean? I was like, shocked. You're new to all of this and you will think that you're a serpent seed because you allowed these thoughts come to your head. But what should I think when the old man kiss you? What should you it's not the father kiss. Atepani fellowship with me, I guess 4 or 5 times, and she talked to me and I said, okay. She said, okay, I will let you massage Pastor's feet when he's in the theater. And then one night, after I started, learn that stuff, Anata Pani called me and she told me, she asked me if I have a relationship with the boys, like if I have a boyfriend or something. And I said, yeah, when I was in Ukraine, I have a boyfriend. And Atepani asked me if I have like sexual experience. I said, no, I even don't know about it, anything. And Atepani told me that it's not scared. It's good that even you were like that. You never had a boy. And it was good for what? And she said, no. And she told me that you remember that we talk what's the meaning of offering your body? And I said, yeah, I remember. And she told me, so you need to have a sex with Pastor. That she told me like straight away, you need to have a sex with him. And I was like, what? I got shocked, of course. I talked to Atepani, of course I cried. And she told me to think about it. She just fellowshiped with me that I have to do that if I want to be a truly daughter of the Father. I came to Atepani's room and I said that I'm ready. And she told me that I need to prepare myself. So for this, you need to have a pajamas and you have to like be shaved and everything should be clean. I was okay. So I went go back to my room. I take a shower. I prepare like myself for this one, and she said, "Okay, wait in my room." And her room, it was like special one. She had a door right away to Pastor's room. I wait for her in the room, so I go to Pastor's room, and we sit on his bed together. He asked me, "What did the Tepani told me?" And I told, "Okay, Pastor, she told me this one, this one, this one, this one." So Pastor said, "Okay, if like it's that way." And at that night, yeah, we had sex. He woke up me early and he told me that I need to cross again to a Japanese room and go to my room so no one will like see me before we had the morning prayer. I cried and I go back to my room. I go back to my room, I stayed there, and then
There was few times that I thought that it will be like one time you do all this stuff, and then he will already not touch you. Nothing will happen. But it was not that way that I think. Sometimes he may kiss you when you will be alone, and it was not that like acceptable. And there's newcomers who came from Ukraine, some, and they told me that I should never talk about it. And sometimes there's a schedule for every day, from Monday till Sunday. There's a schedule who will go to pastor. At Tepani or at Tajak will come to you directly and will tell, today is your schedule. It's secret ministry that even though we are living all together, girls, we are not allowed to talk about it, and we are not allowed to know whose schedule is. So and I will hide from Atepani so she will not see me and she will ask someone else. There was even one time that Atepani will tell me that today is my schedule, and I will say that no, it was Ateklau. Atepani told me that it's my schedule, and Atepani told me that it's my schedule, and I will say that I cannot go because I have my period. And she won't believe me. She want to check the panty. She wants to check because she told me that many girls lie that they have a period and they cannot go, but I need to check. Send Ateklau so Ateklau will check. And I said, "What the hell are you serious?" And then I show her. So what can I do? I will show. I show her that I have my period, and she said, "Oh, okay, I believe you." Yeah, one day we were in Singapore that time, and Tejak called me that it will be my schedule. I have to go. When I came, Pastor told me, "Oh, I didn't call you. I call another one." So, and I started knew that I'm not the special one. First of all, I'm not like the chosen one. He sleeps with everyone. At one night, he can have not only one girl. He will call one, and then after that, another one. Pa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan. Kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan na namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin
Pero sa sa isang banda po, wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng Seminay, kinausap po ako ng Seminay CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat po. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako.
Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganun. Young people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko. Ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Almost 5 hours po ako hindi nakapita. Sigaw lang ako ng sigaw. Pasensya na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po pangalanan? sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Nagpahinga nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo.
Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit ano po, para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, no, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Di ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Nag-decide ako na lumapit kay Enting, Canada. Bala ko po sanang magiging traidor po sa inyo. Ganun po talaga. Buti na lang po, humingi ako ng sign sa Diyos Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Enting Canada, si Enting Canada po siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa government pa po, siya yung DILG. Humahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kibuloy, siya yung maharap lahat. Pati mga baril na binibili nila. Si Enting lahat yung mga nag-asikaso. Pinilusip niya ako, sabi niya. Pero doon, mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako. Yung parang, naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinapapatay. Yung pinagpapatay po. Alam niyo po, sabi niya sa akin, mayroon na daw pinatay. Bago lang daw, ganun ba? Sabi niya sa akin, silang bayon, naalay bagong ipatay. Sabi niya, silang bayon daw, mayroon daw bagong pinatay. Pero naano na ako doon, yung sa sinabi niya, unang intro pala, yung sinabi niya na silang bayon may bagong pinatay. Ganun po ba? Naano na ako doon na, parang na-shock na ako ba? Sabi niya, kayo lahat ng mga nagtistigo dyan, alam na namin sino kayo, ganun. Tapos, sabi niya na, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan. Hindi natin alam, baka mayroong riding in tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Ganon pagkasabi niya po. Alam niyo po yung sinabi na mamamatay yung patayan na, tapos sabi niya, may birth certificate, mayroon din death certificate. Tama ba yun? Naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Yung si Simon Tagnipis. Coincidence ba yun? Yung si Nanay Bolivar, yung si Pasyol, paging yung nakaraang mga taon pa na si pinsa ni Kibuloy. Coincidence po ba yun? Headshot, dalawa, yung isa iniratrat ng M16. At saka po ngayon, may nalaman kami, lahat ng mga worker na kasama ko na nasa labas, yung nanahimik, parang nila po, ginagapang nila, parang gumagawa sila ng group chat kunwari na nila ba, sino yung loyal talaga ni Kibuloy kahit nasa labas na. Parang nila, yung pinapersuade nila na, tawag dito, gusto mong sumali ng witness, may pabuya, yung ganon. Ganon po ang ginagawa nila. Ganito po kasi, ma'am, na for 20 years ko po sa loob, nadoktrinahan po kami ng about salvation, na kung saan si Pastor Kibuloy lang po yung kaligtasan, siya lang po yung tamang daan, siya lang po yung magliligtas ng buong sanlibutan. So, na-embed po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, magne-negative ka patungkol sa paglilingkod. Meron kasing magpe-fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat
lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako, baga lumakas na naman ako. Hindi na, nawala na yung doubt ko, tapos yung kasama ko na naman may doubt. Ganun din pong gagawin ko. Yun pong tinuturo sa amin. At lahat ng mga ginagawa namin, na hindi po kami makapagsalita, voice out ng against kasi i-report kami kaagad. Takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa position mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaging labor po talaga na trabaho. Tsaka yung takot din po namin na yung ginasabi ni Kibuloy dati pa, ni Pastor Kibuloy na glorified body. Yun po talagang sinasabi niya yung glorification na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, naalala 3 days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ na hindi na po yun mamamatay. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Kung magagawa ka ng anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, Ganun po Elias yung- Jackson, ano yung huling pangungusap na binanggit mo? Yung glorified body po Yes. na ano po namin na pag mag-glorified po si pastor katulad po siya ni Jesus Christ nung namatay, nabuhay muli. Yun na pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yun na yung glorified body niya. Kaya niya pumunta sa isang lugar, sa isang ganun lang po, snap lang po, pupunta na siya doon. Ano mang sasabihin niya, mangyayari. Ganun po yung iniinom sa amin na matatanggap din po namin pag maging faithful, maging loyal po kami. Nung time po kasi na yun, lalo pong yung kumbaga sa movie pa po, nandoon na po yung trailing habang nagpapalapit na po ata yung kaso ganun. Sinasabi niya kasi na end na raw po, finish na yung ganun, tapos na raw po yung gawain niya. Ibig sabihin, hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time ni Pastor Kibuloy. Kaya napaisip po ako, siyempre po, sa ilang taon po ako, kahit na po yung, ko lang po konti, yung time na lumabas po ako, ma'am, 2019 lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22 up to May 2023. Hindi ko lang maalala ko lang. Lahat po ng kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kibuloy, magpo-post sila. Talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon ko po talaga ng talagang dahil alam ko sa puso ko si Kibuloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. Kaya yun pa rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagkasyota po ako ng hindi tagaloob, nagkaroon ako ng girlfriend, kaya pinili ko yung girlfriend ko, parang yun na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Kaya po kung sasabihin nila po, bakit ako bumalik ganyan, tingnan nyo po yung sa social media, yung mga kapwa full-time worker ko na dati na lumabas, nagsilabasan sila, kinakampihan si Kibuloy. Hindi na yun sila sa loob, sa labas na po, pero kinakampihan. Ganun po ako dati. Kaya po natakot po ako baka totoo yung sinasabi ni glorified body na si Kibuloy. Paano po kung totoo? Impyerno po eh. Alam mo po yung impyerno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit nasa loob ka po, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kibuloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impyerno na yan. Impyerno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, impyerno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Kibuloy sa amin, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya. Dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami lang bibili. Sa loob daw, kain tulog lang kami. Pero sinasabihan po kami na wala daw kaming utang na loob. Samantalang, kung kukwentahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng 1 milyon nung naibigay ko kay Kibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Since 15 years old po ako. 15 years old, second year high school lang po ako nung time na yun. Noong 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo tayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat ng mga hindi nakapag-aral, paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon, ilang full-time worker na nakapag-aral dyan. Yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay Inting Canada. Siya na po yung barangay captain doon. Pinagkakatiwalaan po yan ni Pastor Kibuloy. Kino-confirm ko po yan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino nakikinig ngayon. Okay. Kung puso ko po sana na madam, na talagang baliktad ako, ko muna. Buti na lang, hindi ko po naibigay yung mga number ng mga natin, staff natin. Buti na hindi ko nabigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney, kaya nagkaroon po ako ng saka yung mga kasama ko namatay, sila Simon Tagnipis, sila ni
Elsa Nanay Bolivar at Bolivar. saka sila ni Yes. ano po yung Pasyol, si Raymond Pasyol. Nagkataon po ba yun na baril patay talaga? Okay lang siguro sakit, pero babarilin? Sabihan ka man, baka may running in tandem na tatabi sa amin, Kaya nga mga eh. testigo. At katulad yan, Ganun po. Elias Jackson, sa sinabi din kanina ni Elias David, na meron din siyang 3 kasama dati na lahat patay na, 2 bala din sa ulo. And yung namimisteryosohan talaga ako kanina doon sa sinabing glorified si Kibuloy, napapaisip tuloy ako ang glorified kaya pwede pang isabpina. Mga kailangan namin i-check sa rules ng Senate. So, Elias Jackson, may nabanggit ka nga 2 beses na no na pangalan ng sinabi mong mga pinatay. Paano ka, sinabi mo nga no, sina Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Fasiol. Check na lang po namin kung tama yung pagdinig ko sa mga pangalan Opo. nila. Pero paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kibuloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po ako nung pagkamatay ni Raymond Pasyol, yung dalawa, nalaman ko na lang po nang nasa labas ako. Yung si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya. Lahat ng mga masamang pag-iisip labang kay Simon, siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy. Ba't niya tinitira? Dati siya sa loob. Ganun po. Ngayon, nabilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, buti na lang. Na-judgment siya. Ganun ang feeling namin. Ganun po. Yung sila Ate Elsa Bolivar at saka Nanay Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nalaman ko. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong angel of death na pumunta sa kanya. Mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga ano niya. Ngayon po na-realize ko nung sinabi nga ni Enteng, kapitan ngayon sa Tamayong, doon ko po at saka si Enteng din po pala yung siya rin na mamalo sa amin dati. Ilang daang worker na pong napalo niyan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasyuta ka lang, 100 ang palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung pahadapain ka, tapos palo talaga. Yung pong namin, tapos papasuotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod, araw-araw yan. Ano yung Natapos SS? yung serpent seed po, ibig sabihin. Serpent seed. Ayan. Ka-orange po kami yan. Yung Parang mga sinuot namin, preso. nakakahiya po yun. Tapos wala kaming karapatan. Zero kang karapatan, trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, gisingin na kami, alas 5, devotional na. Tuloy-tuloy na yan, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Wala po kami, ilang oras na po pahinga namin. Tapos, Elias Jackson, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito? Sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina, yung alam mong may mga banta sa mga witnesses. Sa totoo lang po, dahil po sa doktrina nga po na na-embed po sa puso't isipan ko, na siya yung kaligtasan, I look beyond po. Tinignan ko, pinawalang tabi ko po lahat ng nangyayari sa akin. Nasampal ako dati. Nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog. Harapan ng may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo, dito hindi. Sinampal po ako. Alam nyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, pag badlong, tawag dito yung disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. Lahat po, kaya ini-embed sa amin, kaya tinatanggap namin, kahit pagalitan kami, kahit tawagin kami animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami. Pribilehiyo yan, dahil nakita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, Yun. doon na po, lahat po ng lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung akin, kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon dahil dito. Sinacrifice ko po kung alam lang nila. Maghiwalay po kami, bago lang. Dahil lang po, hindi na maano ng asawa ko dahil malayo ako. Dahil buhay ko na para rin sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso wala po kaming bayad dito.
Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasulisit ni Kibuloy. Masakit, masama lang po yung loob ko. Yung ganun po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Kala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam.